Hi, Goddess of Ham here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, yeah, another reading na naman tayo today for the fire signs, Aries, Leo, and Sag. No? So, kamusta kayo dyan mga fire signs natin dyan? Kamusta ang Christmas no, ng ating mga fire signs? I hope na masaya kayo ng buong family ninyo, of course, no? Mga fire signs natin, right? No, so congrats no sa ating lahat at naka-survive tayo this 2024 and now we're moving ahead no sa ating panibagong year 2025, right? No, so ang reading natin today is ano yung mga dapat ninyong gawin, pwedeng gawin or iwasan kung ano yung makikita natin no mga fire signs natin for you to have this 2025 abundance. No? Abundance is maraming aspect yan. No? Pwedeng peaceful, to have a peaceful family, better career, no? Something like that. Kung ano yung mas makakabuti, no? Abundance is hindi lang naman yan pera. Lahat yan, no? Overall yan, no? Sa atin. No? So, let's see ano yung mga dapat ninyong gawin, no? Para you will move forward into this 2025 abundance, no? Mga fire signs natin. And, I'd like to thank you pala, no? pala for those mga nag-purchase ng ating Christmas edition scented candles natin, no, with crystals yun, right, no? And now, meron tayong new product, no, again, is ang ating overall crystal, no, na scented candles din, of course, no. But then, ito naman is different, no, kasi mas marami itong purpose or benefits na makukuha natin. All in na siya, no. Makikita mo may mga herbs and flowers and herbs to together with the crystals here no sa ilalim for better blend ng mga energies nito ng healing properties no kasi chinek ko talaga yun maigi no pinag-aralan ko, tinignan ko kung ano yung mga para isahan lang kumaga makuha natin yung pinaka gusto natin no yung kasi hindi na 'di ba pagka halimbawa magpa-purchase tayo ng for healing no parang hiwa-hiwalay 'di ba no so ginawa ko is all in no siya para isahan lang no hindi yung marami tayong ipo-purchase no and once na naubos ito no kasi to yung candle natin yung scented candle natin is nandito yung mga herbs and flowers natin may cleanse, nagki-cleanse na rin ito, no? May cleansing herbs or properties na rin ito, no? No? Itong ating, parang nabo-blackout tayo ngayon ng mga fire signs, right? No? So, ito nga, no? Meron na rin siya kasama na rito, may cleansing na rin ito, no? Kung gusto niyo nang mag-cleanse, no? Kahit, diba? Basta, i-affirm nyo lang na kapag binuksan nyo yung sinindihan niyo itong kandila kung ano yung gusto niyo no buong faith niyo yung ilalagay niyo para yung energy yung frequency niyo ma-absorb din ng inyong candle right mga fire signs natin and pag naubos ito no yung mga crystals na nandito sa ilalim no may kasama tong maliit na pouch no ilagay niyo yung mga crystals doon and may evil eye din yan na ilagay nyo lang doon para lagi nyo bit-bit din, no? Lagay nyo sa wallet nyo, pwede nyo rin ipardible sa damit ninyo, no? Basta lagi nyo kasama, no? Para magbe-blend yung energies ninyo. And you will feel calm and positive always, yung madali kayo. Kung madali lalo na sa mga madaling, mainitin ang ulo, no? Magpapakalma sa inyo. Basta, just believe, no? Kung hindi kayo naniniwala, then don't purchase, no? Walang sapilitan dito, right? No, mga fire signs natin. And with this, no, once you purchase, no, nakalagay din ito sa ganitong pouch, no, na ating multipurpose na pouch dito na handmade ko rin, no? At pwede nyong lagyan ng ibang mga gamit nyo, makeup, or kung ano man, para organize inside your bag, no? Aside from the small pouch na lalagyan nyo ng mga crystals, once na naubos na yung inyong candle, no? And
meron na rin niyang wooden coaster or candle holder, kung ano man tawag, pwedeng itawag doon, no? Kapag pwede nyo rin, multi-purpose din yun, pwede nyo rin gawing literal na coaster, no? Sa mga inumin ninyo, sa mga mugs ninyo, right? Mga fire signs. So, yeah, no? And, available ito sa ating Shopee store, no? Ang link ay nandiyan sa description below, mga goddesses ko dyan. And for those who are watching sa TikTok natin, please do come here sa ating YouTube, no, para maklik ninyo yung ating Shopee store, no, yung link ay nandyan, again, sa description below. And yung mga benefits niyan, nandiyan din, no, nakalagay rin dyan sa ating description below. Basahin nyo para mas maintindihan ninyo, no, ang mga benefits na makukuha ninyo sa ating mga scented candles, no, sa ating all-in-one scented candles, no. So, may sinindihan na ako niyan, no, na kasi medyo matagal-tagal tayong walang reading na talagang tinaray ko na siya. No? At alam nyo, ang laki ng ano sa akin, no? Pati sa mga anak ko, no? Nakakalma. Hindi siya ganun katapang yung scent niya, but then maaamoy mo siya. And you feel warm talaga, no, inside the house, no? Mararamdaman mo. I don't know, no? Basta kasi ako, talagang naniniwala kasi ako. That's why I feel, no? And also may children, no, kasi tinatanong ko sila kung may naaamoy ba sila or ano pa, nararamdaman nila may warm, no, parang may warm daw na ganon, no, something na ganon, no, sa mga anak ko, no. Ay, yung mga anak ko bata pa yun, no. So tinatanong ko sila ano yung, tas naamoy naman nila, no, mabango daw sa ganon, sabi nila ganyan. So yeah, so ayun, sinasabi ko lang yung naging experience ko with the candles. And yeah, kapag binubuksan ko siya, almost 1 week kong nagamit yung candle na talagang ang tagal ko siyang binubuksan. Kasi medyo matipid naman talaga rin yung ating candle dito. No? Hindi siya agad-agad na yung bang mag-evaporate ng mga goddesses ko. No? So yeah, so, ganito yan, no? May mga ganyan yung itsura niya. Ang crystals natin, nandito sa ilalim. No? Yan, ito yung ating isa pa. No, random yung makukuha ninyo, no? Basta 3 klase yung nagawa natin. So, iba-iba rin yung scents niyan. And, again, hindi tinipid yung mga ginamit kong fragrance oil dito, no? Talagang sinerch ko pa yan. Ano yung mga magpapakalma sa atin, makakatulong for us to heal, no, together with the crystals and di ba, para magsusut sa inyong di ba, something like that, mga So yeah, that's it na mga fire sign. So yeah, tignan na natin, no. Let's start with you. Again, no, ang link ay nandiyan sa description below for those who are interested to purchase our scented candles, all-in-one scented candles for healing, no? Healing anxiety, depression, addiction. Pwede nyo rin ipangregalo yan sa mga taong gusto nyo i-heal, no? And then, para to attract positivity, good fortune, prosperity, love, peace and harmony, balance sa bahay, sa family, friends, of course, and sa business. No, overall, no, kung ano yung gusto nyo i-affirm. Basta, taimtim lang kayo magpe-pray, no. Once you light this candle, no, magpe-pray kayo, syempre, sa ating source, no, sa ating universe, magpe-pray kayo, at ma-absorb yung energy together with the herbs, flowers, and the crystals here, right, no. Magbe-blend yung mga energy ninyo para ma-reach natin yung tamang frequency. Para maganda talagang yung ating malakas, no? Ang hirap, medyo mahirap lang mag-explain, but then siguro kapag may time, no, may mga gusto kong kwento sa inyo regarding that, no, mga goddesses ko, no. So para mas maintindihan ninyo for some of you, no. But then ako pa rin is still learning pa rin, no, sa ganito, no, lalo na sa mga frequencies natin, no, because yeah, we are reading frequencies here, no, so talagang pinag-aaralan ko pa yan mabuti, no, feel ko pa, tinitingnan ko pa, no, kung ano yung mga
dapat kong i-enhance, no, sa ating pagre-read, no. Medyo nakaka-drain lang, kaya minsan medyo matagal ako mag-read ulit, no, kasi nagkakasakit ako actually kapag nagre-read ako ng all signs, no, lalo na all signs ginagawa ko. Nagkakasakit talaga ako, nawawalan ako ng boses for almost a week, no. Kaya kung maririnig nyo yung boses ko talaga medyo garalgal pa, no. Siguro ganun talaga, no, kasi hindi pa ako ganun kaano, but then sobrang lakas ng kapag nagre-read ako, sobrang pagod ako, and then yun nga, nawawalan talaga ako ng boses, nagkakasakit ako. That's why bihira ako, or ngayon medyo hindi ako lagi nakakapag-reading for you, no, mga goddesses ko. But then, I will try my very best kasi gusto ko talaga yung makapag-reading, makapagbigay ng kung ano mang guidance na hinihingi ninyo, no, mga goddesses ko. Right? No, so, yeah. Again, no, tingnan natin ano yung mga pwede nyong gawin to have this 2025 abundance, no, mga fire signs natin. So, let's start with you, Aries, no? So, kamusta kayo dyan, mga Aries natin? Let's see anong dapat nyong gawin, no, to have this 2025 abundance. So, tingnan natin. Pagdating sa inyong family, no, anong pwede nyong gawin, no, within the family para magkaroon kayo ng 2025 abundance, no, within the family ninyo, right? No, so, kuha tayo dito ng 2 cards for you, Aries. No, for Aries, please, Universe, Holy Spirit. No, kuha tayo ng 2 cards for you. Ano yung dapat mong gawin? Hindi natin kukunin yung nag-flip na para magkaroon kayo ng 2025 abundance. No, tingnan natin. Let's see, 2 cards for Aries, please. So, you have this 8 of Pentacles in reverse, and then 4 of Swords in reverse. So, ang nakikita ko rito, no, for some of you, wait lang Yeah, for some of you, ang nakikita ko, medyo nai-stress kayo, no, medyo stressful kayo financially, no, may mga financial problems kayo for some of you na pinagdadaanan na medyo stressful ang within the family, no. So, ang nakikita ko rito, no, mga Aries, no, medyo talagang may problema kayo regarding finances ninyo. So, sa family, no, maybe talagang ayun yung pinaka-issue, no, sa inyo na family ninyo. So, ang nakikita ko rito na dapat mong gawin, Aries, is maybe kung nakikita mo kasi dito, no, kung naka-upright to, still parang for me is negative pa rin yung ano ko rito kasi nakasimangot siya, no. Ang nakikita ko dito is may pagkamadamot sa pera. But then kung naka-reverse na to is mas parang mas lalong dahil parang maraming nasayang, no. Maraming nasayang na kaperahan, no, sa financially, kung ano man pinagkakakitaan ninyo, Aries, no. May mga nasayang kayo na income mo, no, kung businessman, job man ito, right, no. And with the 4 of Swords in reverse, ang nakikita ko, stressful ka talaga, hindi ka nakakatulog because of this, no. Medyo marami kang na sabihin nating nawaldas, or hindi naman nawaldas, or hindi mo na-manage ng tama yung iyong finances, no, mga Aries natin. So, ang nakikita ko rito is kailangan mong gawin is ayusin mo, no? Kung ano yung mga pagkakamaling nagawa mo before, kaya ka nagkaroon ng ganitong problema, is baguhin mo, no? I-reverse mo, right? No? Gawin mo is maging responsible ka na doon sa mga dapat mong sa mga hindi ka naging responsible before, no? Yung kung alam mo, for some of you, naging magastos kayo, that's why, no? Kasi
parang nakikita ko kasi nga, di ba, within the family to. So, maybe, yung income na, yung finances ninyo is for overall family. That's why ang laki ng effect, no? Sa family ninyo na meron kayong issue na ganito, no? Sa financially, no? So, kailangan mo talaga rito is gumawa ka ng, or mag-isip ka ng way para maka-recover ka. No? Ayun ang gawin mo. Hindi yung parang mas lalo mong ini-stress yung sarili mo, nagpupuyat ka pa, no? Something like that. Hindi ka kumaga, stressful ka, no? Better is ikalma mo yung sarili mo, no? Kasi kung ito nga mainit na ulo mo, what for pa kung naka-reverse ka, di parang nag-burst out ka na dyan, no, Aris, no? So, ang dapat mo sigurong gawin is ikalma mo yung sarili mo para makapag-isip ka ng mga better way para yung ma-gain back mo or magkaroon ka ng magandang flow ng income mo. Kung businessman ito, magkaroon ka ng mga bagong ideas, di ba? Na maa-apply mo sa business mo para mag-gain ka ng mga more customers, no? Something like that, di ba? Mga Aris natin. Hindi yung parang mas lalo mong iinitin yung, mag-iinit yung ulo ninyo, stressful ka na masyado, no? Di ba? Parang lalo mong ino-observe, ina-absorb yung negativity na nangyayari sa'yo before na hanggang ngayon na sana ay you will turn it into positive, no? By means na nag-iisip ka ng mga paraan, mga ways to recover your finances. Right? Hindi parang lalo kang nag-iinit ulo, lalo kang nagiging sabihin natin na, yun nga kasi ang mas nakikita ko rito, mainitin yung ulo ninyo no? Dahil wala naman tayong kailangang sisihin dito, no? Hindi mo rin naman kailangan sisihin yung sarili mo. But then, alam mo sa sarili mo rin na ikaw, may pagkukulang ka, no? Because ang nakikita ko rito, ikaw mismo yung nagkulang or nagpabaya, no? Sa iyong finances. That's why nangyayari ito sa iyo ngayon, no? Mga Aris natin. So, baguhin mo and mag-isip ka ng mga ways para magkaroon ka ng another income, no? Para maka-recover ka din. And the whole family, of course, di ba? Kasi kailangan nyo to, no? Parang, di ba, nagkakaroon tuloy ng, sabihin nating magulo within the family. Kasi nga, overall, naaapektuhan lahat, buong pamilya ninyo, no, mga Aris. But maybe kayo yung mismong inaasahan, but then, dahil medyo naging pabaya kayo sa inyong finances, sa inyong income, kaperahan ninyo, ang daming naapektuhan. Maybe may mga sinusuportahan ka, sinusustentahan ka, kung may family ka na, mga anak mo, di ba? So, better na sabi ko nga, mag-isip ka ng mga bagong paraan para mapagkakitaan ninyo. Ayun yung dapat din gawin. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-init lang ng mag-init ang ulo natin nang wala tayong gagawin. No, hindi yun masosolve ang problema mo. Diba? So, if you want to have this 2025 abundance, you have to work for it. No? And think of better ways na makakatulong pa magkaroon ka ng additional income, no? Aside from your job, kung nagtatrabaho ka man, or sa business mo, magkaroon ka ng other sideline, no? Something like that, diba, mga Aris natin. So, ayun yung nakikita ko dyan. So, tingnan naman natin within the community, no? Mga tao sa paligid ninyo. Tingnan natin ano namang meron pagdating sa mga tao sa paligid nyo. Ano yung mga dapat ninyong gawin to have this 2025 abundance, no? Within the community, right? Pwedeng sabihin natin magkaroon ka ng magandang connection or makakatulong rin sa iyo financially, no? Kasi abundance nga, right? No, so tingnan natin. Kuha tayo ng 2 cards for you, Aris. Within the community, no? Ano yung dapat ninyong gawin? So you have this, the World, and 6 of Wands in reverse, no? So ang nakikita ko naman dito, Aris, no, with the World, no, siguro kailangan, for some of you, no, nakikita ko rito, Aris, is
may mga kailangan kang iwasan or dumistansya, no, sa mga tao, no, something like that. Kung sino man yung mga dapat mong iwasan na, no, may para kang dapat mga iwasan na alam mo sa sarili mong hindi naman din nakakatulong, right? No, with the world dito na para magkaroon ka ng bagong simula, no? Kailangan mo with the 6 of Wands in reverse, ang nakikita ko rito, may mga tao kang dapat iwasan or mga sitwasyon na dapat mo nang iwasan, tanggalin, para magkaroon ka ng bagong kasi with the world, no, parang kailangan may bagong magsisimula or may magtatapos, no, something like that, no. So ang kailangan mo ay kung may gusto kang tapusin, may gusto kang alisin, gawin mo, no, to have this 2025 abundance, right? No, so within the community, people around you, no, kung sino man itong mga tao na alam mong hindi na rin makakatulong for your growth, no, and also this coming year na kung may mga plans ka na alam mong hindi na sila makakatulong sa mga bagong gusto mong simulan, no, something like that ng mga Aries. So ayun yung nakikita ko dito, may mga kailangan mong gawin, ay mga dapat kang iwasan ng mga tao or sitwasyon sa paligid ninyo, mga Aries, na magkakaroon lang ng hindrance or blockages, no, for your 2025 abundance, no, mga Aries natin. So kung may mga toxic na tao, sitwasyon sa paligid mo, no, alisan mo na, dumistansya ka na, have these boundaries or healthy boundaries. If some people are close to you na dapat mo munang layuan, para makapag-concentrate ka, 'di ba? Kasi may mga problema kang pinagdadaanan. So hindi mo 'yun masusolusyonan kung may mga tao or sitwasyon na nakaka-distract din sa inyo or hindi maganda yung naibibigay sa inyo, no? Something like that, right? No, so let's see naman pagdating naman sa inyong career, mga Aries natin, no, tingnan natin ano yung mga dapat nyong gawin, no, to have this 2025 abundance, right? No, so again, kuha din tayo ng 2 cards for you, Aries, no, regarding your career. Nag-flip yung inyong mga cards. So, naaangay natin yung candle natin, no, kahit hindi pa siya nakasindi. So, yeah, let's see. Kuha tayo ng 2 cards for you, Aries. So, you have this temperance, and then 5 of Wands. No, so ang nakikita ko naman dito no, mga Aries, right? No, kung sa career mo, no, of course hindi mawawala yung may mga kakompetensya ka, no, kung businessman yan or sa work man yan, may mga taong gusto talagang, syempre, lalo na kung sa workplace yan, no, may mga tao talaga na parang gusto higitan ka or ikaw may mga gusto kang higitan, no. But then with the temperance here, no, ang nakikita ko rito, no, yan, no, kasi dito, no, ang makikita mo parang binabalance mo, no, parang there is an infinity sign pa nga ito, no. Nagiging patient ka lang na, or you have to be patient, no, kung may mga tao na conflict, no, within your career, no, kung may mga taong nakakagulo sa iyong career, business, or job man yan, right, no, pagpasensyahan mo na, have some patience, no, ayun yung dapat mong gawin. Huwag mong patulan, no, huwag mo na silang patulan, di ba, kasi maaapektuhan ka lang, lalo na ang iyong career, right, no, lalo na may mga, for some of you, may pinagdadaanan kay financially, that's why, huwag ka nang makihalubilo dun sa, or makisawsaw. Sabihin natin makisawsaw kung may mga issues sa workplace mo or sa businessman. Kung sa businessman, may mga nagkikipag-competition sa'yo, hayaan mo sila, no? Just do your own thing, no? Hayaan mo sila. Huwag ka nang makisabay sa kanila, no? Kasi madidistract ka lang. And lalo ka lang, walang magagawa, walang masisimulan. Kung you will focus sa distraction, di ba, mga Aries natin. So, ayun yung nakikita ko rito. Have some patience, no, sa mga tao na or sitwasyon na distraction lang, no, sa iyong career, no. Something like that, di ba? So, let's see. What's the message advice for you, no, mga Aries natin
from the universe this coming 2025, no? Kuha tayo ng one card here for you, Aries. Message advice for you this coming 2025. Let's see. So you have this, flowers need time to bloom. So sinasabi rito, wag kang magmamadali, no? Lahat there is a process, no, para sa lahat, no? Hindi ang sabi nga, 'di ba? Literally ang bulaklak hindi yan basta-basta tumutubo agad-agad. May panahon para mamulaklak yan, 'di ba? So sabi nga, be patient, no? Sinabi rin dito, no? Kung sa career man, be patient, no? Pwede rin with this career mo, wag kang magmamadali, no? Kung para sa'yo darating yan, no? Maging pasensyosa lang kayo. And just continue what you are doing, no? Kasi eventually magkakaroon ng fruition yan, mag-bloom yan, kung talagang dapat mag-bloom yan, right? No? Kasi may mga pinagdadaanan kayo, that's why parang you are eager na magmadali, no? Gawin agad-agad, hindi kayo nagdidesisyon ng tama, ng maayos, no? Agad-agad kumikilos kayo, tapos biglang yun magfe-fail, 'di ba? So dapat dito pinag-iisipan bawat kilos, no? Bawat decision, no? Pinag-iisipang mabuti bago magdesisyon. Something like that, 'di ba? So hindi dapat magmadali. So sa iyo ang sinasabi sa iyo dito ni universe, no? Eventually magbo-bloom at magbo-bloom yan dahil that is what the flower, no, is meant to be, no? To flower really, no, para mag-bloom, no? But then there is really a time for that, no? So ganun din, no? Hindi yun na ngayon nagtrabaho kinabukasan meron na agad resulta, hindi, no? Kailangan you are working hard for that, no? Para makita naman ni universe that you are deserving to bloom, 'di ba? Something like that, mga Aries natin. So, yeah, that's it for you, mga Aries, no? So, overall, kailangan mo lang din talagang maging patient dito and do the work, no? Para makarecover ka financially at kung saan pang aspect, no? Kung ano pang mga gusto mong gawin na mabago or magkaroon ka ng abundance, no? This 2025 is you will do the work, no? Hindi tayo magmamadali. Do the process, no? Mga Aries natin. So, yeah, no? That's it for you, mga Aries. So, I hope na naka-resonate kayo sa reading ninyo today. So, yeah, Happy New Year. God bless you all. And thank you for watching, Aries. So, yeah, let's continue, no, with you, Leo. So, kamusta kayo dyan, mga Leo natin, no? So, let's see. Ano yung mga dapat ninyong gawin to have this 2025 abundance, no? So, tignan natin pagdating sa iyong family, mga Leo natin, no? Kuha tayo ng 2 cards here. Ano yung mga dapat mong gawin within the family to have this 2025 abundance for you, Leo, is for Leo. 2 cards for Leo. Let's see. So you have this death and then the world. No, so ang nakikita ko rito ng mga Leo natin, no. May mga matatapos or may dapat kang tapusin, no. Kung ang nakikita ko rito is there is dapat na no, completion, no. There is a completion that is to happen, no, for some of you. Kung relationship man ito, no, may death, no. So with the world, no, ang nakikita ko rito, no, kung ano man yung dapat mong tapusin, no, or may kailangan kang i-cut off, no, kung relasyon man ito, no, mga Leo natin, no, it has to end, no, dahil with the world, no, ayun yung nararapat mong gawin to have this 2025 abundance, no. For some of you, Leo, you are in a toxic relationship, no. For some of you, mahirap man, lalo na kung may family involved, no, kung may mga anak kayo, mahirap talaga magdesisyon. But then if ikaw tong nasa toxic relationship, no, mga Leo natin,
alam mo rin sa sarili mo na dapat na kailangan mo ng alisan, no? Medyo sobrang hindi talaga nakakatulong, no? Kapag ka naalisan mo kasi with the world dito, makikita mo, 'di ba? Ano kay, no? Magiging maganda yung magiging resulta, no? Kapag ka maniniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo, no? Maybe napapanghinaan ka lang ng loob, no, mga Leo natin. But then, kung makikita mo with the world here, no, maraming potential or maraming doors of opportunities, no, kasi may tree, no, may ano rito, eagle, no, marami, no, meron pang mga kumbaga ano no, ang daming naghihintay ng mga opportunities sa iyo, o Leo, no, ayun nakikita ko rito, no, so much opportunities, no, na hindi mo nakukuha because you are in a toxic relationship, no, mga Leo natin, no. So alam nyo, ayun yung minsan naiisip natin, no, na nanghihinayang tayo umalis sa isang sitwasyon kahit na ang hirap-hirap na para sa atin. Bakit? Kasi inisip natin mga anak natin, di ba? But then, yung sarili mo ba, hindi mo iniisip? Di ba? Parang ngayon, baguhin natin yung ganong mindset, no? Kasi you are sacrificing so much, Hindi lang yung yung kumbaga, your whole life yung buong pagkatao mo sinasakripisyo mo. 'Di ba? Alam niyo yung mga anak, alam ko, mahirap ang maging single parent. But then, kung ayun yung mas makakabuti para sa iyo, no, for some of you, no, akala mo lang hindi mo kakayanin, no, but then kung makikita mo rito, no, at alam ko nararamdaman mo yan, nakikita mo kung gaano maraming opportunities na sana dati nagawa mo na, no, but then hindi mo ginawa because you have this person in your life na ayun pala is toxic, di ba? Na hindi mo akalain na ganun siya, no? But then, di ba, ang sinasabi ko rito is, alam mo sa sarili mo, you have this potential, di ba? At kung magkakaroon ka ng time for yourself, no, magbubukas lahat ito. Kasi babalik yung confidence. Basta ibalik mo yung confidence ninyo. So, ayun ang kailangan mo rito, no, Leo. Ang kailangan mo is to have this confidence sa iyong sarili, no? At paniniwala sa sarili mo na kaya mong umalis sa sitwasyon na meron ka ngayon. Diyan sa sitwasyon na toxic, sa sitwasyon na nahihirapan ka na. No? Family, yes, family yan. But then, paano naman ikaw? Kung lagi mo na lang iisipin sila, paano naman ikaw? 'Di ba? Something like that. So, hindi na dapat ganun ang mindset natin, no? Mas marami ka pang magagawa kung ikaw mismo, no, may magkakaroon ka pa ng growth, 'di ba? Hindi yung i-stop mo yung pag-progress mo sa sarili mo. Right? Habang may buhay tayo, marami pa tayong magagawa sa mundo, lalo na sa sarili nating growth, no? Sa sarili natin para mapaunlad natin, di ba? Kasi madalas natatapos yung, lalo na tayong mga kababaihan, natatapos yung pag-unlad ng sarili natin basta di ba? For some of you, for some of us na nag-aasawa, di ba? Madalas naiisang tabi na yung mga pangarap natin sa buhay. Why not? Bakit hindi natin yan ma-pursue kahit na meron na tayong partner? Bakit ang mga lalaki lang ang pwedeng ganun? Hindi naman, di ba? So, sana yung mindset na ganun, alisin na yun. Right? Hindi man maghiwalay man. But then, ang babae, no, meron na nga mga ganyan, di ba? Na mga career woman. Di ba? Kasi kailangan mo yun, no? Kailangan mo yan para sa sarili mo. Yung fulfillment mo sa sarili mo, 'di ba? Hindi wag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao, ang isipin mo yung ikakasaya ng puso mo na yes, nagawa ko rin to. Yes, naging successful ako. Hindi yung parang nangangarap ka na lang na sana kung ginawa ko ba to, magiging successful ba kaya ako? Or sana, 'di ba, madalas sasabihin natin sana hindi pala ako nag-asawa. Sana
pinursu ko pa rin pala yung aking goals, yung aking dreams in life. Why not pursue it as of still, no? Something like that, diba? Wala namang kailangang ipigil because ayun ang gusto mo, no? Nabubuhay tayo sa mundo, binigyan tayo ng buhay ni God, diba? Pinahiram niya tayo ng buhay to have this peace, to have this fulfillment, no? Para maging masaya tayo while we are here. 'Di ba? Hindi yung full of sacrifices lang gagawin natin. Hindi yun ang gusto ni God sa atin, ni Lord sa atin, ni Jesus. Tingnan mo ba, 'di ba si Jesus? 'Di ba? Ayaw niya ng ganun. If you will just watch that Chosen, may intindihan nyo na that particular series is not about religion. It's about your personal growth, no? Spirituality, connection with yourself, no? Your soul, no? Yung fulfillment mo sa sarili mo, no? Ang fulfillment kasi ni Jesus is maging aware yung mga tao sa katotohanan na nalilin lang tayo ng iba, ng realidad, 'di ba? Something like medyo malalim lang, but then overall, no, sinasabi dito is yung sarili mo naman intindihin mo dito, Leo, no? Hindi puro sasabihin ng iba or yung mga iniisip mo na kasi paano yung mga anak. Hindi kaya mo, no? Ito, with the world here, no, marami kang magagawa. 'Di ba? Maraming naghihintay sa yung opportunities at alam mo yan, alam mo yung potential mo sa sarili mo na nahihinto lang because of this relationship, 'di ba? Na akala mo ito na, but then 'di ba? Hindi So, yeah, it's up to you, no? You still have the will to decide whatever you want, no? Sa iyong buhay, right? No? So, this is just a guidance for you. Nakuha lang natin yung inyong sitwasyon dito, no? So, ayun ang sinasabi rito, no? If you want to have this 2025 abundance, maybe yung abundance na hinahanap dito sa iyo is yung peaceful mind, no? To have this peaceful mind, to have this fulfillment sa iyong sarili, to have this self-love, self-care again, no? Sa iyong sarili, no? So, ayun siguro yung mas sinasabi rito na abundance na kailangan mo, no? Sa ganito, no? So, let's see naman, no? Pagdating naman sa community, person in your, di ba, sa paligid or kung ano man, mga kaibigan, tingnan natin. Anong meron pagdating sa kanila? Anong mga dapat mong gawin to have this 2025 abundance, no? Tingnan natin. Kuha tayo rin ng 2 cards for you, Leo. 2 cards for Leo, please. Universe, Holy Spirit, thank you po. So, nag-flip ang inyong mga cards, no? Maybe marami kayong mga tao sa paligid ninyo, no? Mga Leo natin, no? Tingnan natin, ano yung mga dapat ninyong gawin for Leo. Oops. Talagang maguli yung cards ninyo, no? Wait lang. So, yan, no? Inayos lang natin yung nahulog nyo. So, you have this, no? Ace of Pentacles and then Eight of Swords. No? So, ang nakikita ko rito, no, mga Leo natin, no? Ang kailangan mong gawin is wag mong i-trap, no? Parang ang nakikita ko rito, no? Alisin mo yung sarili mo, no? May mga tao sa paligid mo na parang ginagamit ka lang or sabihin natin na kasi parang parang natatrap ka, no, sa isang sitwasyon, sa isang community man or kung ano man ito, no? Sabihin natin parang may nagtatraidor, may kumbaga with the Ace of Pentacles and the Eight of Swords, no, ang nakikita ko rito, you are being blinded, no, sa sitwasyon na ito, no. Parang merong someone or people around you na may ginagawang hindi maganda, no, regarding kaperahan, kung ano man ito, no, tao sa paligid mo, no. And siguro,
Kasi parang ang nakikita ko rito, you are just being blinded or nagbubulag-bulagan ka lang ba, Leo? Alam mo rin to, no? Parang alam mo siya, no? And ginagawa mo lang is nagbubulag-bulagan ka lang, no? Ikaw mismo nagtatakip ng mata mo rito, no? Sa ginagawa ng mga tao na to or ng tao na ito sa paligid mo, no? May mga ginagawa siya, no? Parang sabihin natin na um, something na no? Or make with the Ace of Pentacles, ginagamitan na niya ng pera, no? Or may kinalaman sa pera, no? Na hindi maganda yung ginagawa niya. At alam mo yun, no? For some of you, Leo, no? Alam mo yun, no? Nagbubulag-bulagan ka lang. No? Ang dapat mong gawin dito, alisin mo na yung blindfold mo. No? Speak the truth, no? Alam mo yung katotohanan dito sa bagay na ito or kung ano man ito. Right? No? Na may kinalaman sa pera. Alam mo yung katotohanan behind this. No? Huwag kang magbulag-bulagan, no? Magsalita ka, no? Something like that. Ayun yung nakikita ko rito, no? Tinatali or nagbubulag-bulagan ka dito, no? Ayaw mong tignan, no? Kumbaga parang umiiwas ka, no? But then may alam ka, no? Ayun yung nakikita ko rito, Leo, no? So kailangan mong magsalita, no? Kung ano man ito, no? Kasi magiging blockage yan sa'yo, no? 'Di ba? Kasi gusto mo nga ng abundance, 'di ba? With this 2025, no? Kung may mga itinatago ka na hindi dapat, sabihin mo because para hindi ka na rin madamay kung ano man itong sitwasyon na ito, no? Mga Leo na. So ayun yung napipick up ko dito, no? May bagay or may sitwasyon or kung ano man ito na may kinalaman sa pera. Medyo malaki ang involved na pera na nagbubulag-bulagan ka. No, Leo, alam mo yung katotohanan behind this, kung ano ito, no? At kailangan mong sabihin yung katotohanan dito, no? Wag mong i-trap yung sarili mo or wag kang mag-play victim or playing safe, no? Something like that. May alam ka eh. May alam ka. So magsalita ka. No? So ayun yung nakikita ko rito, no? Mga Leo natin, no? So let's see pagdating naman sa iyong career, no? Ano naman yung mga dapat mong gawin within the career to have this 2025 abundance, no? Mga Leo natin, no? Kuha tayo ng 2 cards din dito for you, Leo. Ano yung mga dapat mong gawin to have this 2025 abundance within your career. So let's see. So you have this 3 of Wands in reverse and then the Lovers in reverse. No, so ang nakikita ko naman dito no mga Leo natin, no, with the 3 of Wands and the Lovers in reverse, no, parehas naka-reverse. So maybe within the career, maybe kung business partner mo is ang iyong partner din talaga, no, sa iyong buhay, no. May mga sabihin natin na no, parang hindi kayo nagkakasundo ng tao na ito, no, Leo natin, no. So may pagkakaiba, no? Marami kayong differences ng tao na to. That's why palagi kayong no, into argue, no? Conflict, no? Something like that, no? So naka-reverse, no? But then kung hindi naman to naka-reverse, no? Makikita mo diyan, no? Sabihin nating pares kasi kayo, no? Ayaw yung parang pares kayong ma-pride, no? Something like that. Kasi parang kung makikita mo dito kasi ito to no? Kumbaga sabihin nating yin and yang, opposites attract, no? Something like that, no? Medyo talagang marami kayong pagkakaiba. So lalo na in reverse na sobrang conflict, no, ang nangyayari. So maybe, but then if you do love this person, no? Kasi naaapektuhan yung inyong career, no? Business partner kayo for sure nung tao na ito, no? So naaapektuhan yung business ninyo sa mga conflicts ninyo, no, between the both of you. Kailangan nyo siguro dito ng maybe ang kailangan mo dito ay nagawin ay kung ikaw tong ma-pride din, no, ikaw na yung alam mo naman yung dapat mong gawin kasi maapektuhan, no,
kung ano yung mapapagdesisyonan ninyo. No? Parang may kailangan kayong pagdesisyonan sa inyong dalawa. No, kung talagang hindi na ba talaga kayo, 'di ba? Parang may ganun something like that. So maybe may kinalaman to dun sa unang deck ninyo dito, no, na may toxic relationship, right? No, so ayun din yung napipick up dito, no. Maybe kayong dalawa ay business partner or may business kayo together, 'di ba? Na kayong dalawa talaga yung nagpapatakbo, no? At then hindi kayo na very toxic, no? May toxicity, no, within this, no. So kung ano yung dapat yung pagdesisyonan, ay pagdesisyonan nyo ng maayos. Sabi nga ganun di ba? So, ayun ang nakikita ko rito, no? Parang may kailangan ng pagdesisyonan dito, no? Mga Leo natin, no? Same sa first deck ninyo, no? So, to have this 2025 abundance sa inyo, you have to decide what is right, no? Something like that, diba? Alam nyo rin yung dapat ninyong gawin. Kasi, toxic na no? Yung pagsasama, no? Kung sa relationship toxic na, pati sa career na dadala, sa inyong business na dadala ninyo yung inyong problem. So, hindi professional, no? Kasi kung sa business dapat, kahit sabihin mong partner kayo, be professional, di ba? Hindi nyo sinasama. But then, naapektuhan. So, talagang medyo malaki yung nagiging effect, no? Sa inyong career, no? Sa inyong finances. So, better to magkaroon kayo ng pag-usapan yung mabuti, kung ano ba itong mga issue na lagi yung pinagtatalunan, di ba? To confirm or to have this decision na rin. Kasi parang ang tagal na lang conflict sa inyong dalawa. Still you are together, but then conflict every day. Di ba? Parang exhausted na masyado, di ba? So, may kailangan ng tapusin din siguro. Or kung ano man, kayo na lang din nakakaalam ng Leo, no? May kailangan kayong pag-usapan at pagdesisyonan ng tao na ito, no? Mga Leo natin, no? So, let's see what's the message advice for you ni Universe, no? Mga Leo natin, no? For this 2025, right? Kuha tayo ng one card for you, Leo. Tignan natin. One card for Leo. So you have this, no? I am worthy of everything good in life. 'Di ba? Katulad din sa first deck ninyo, 'di ba? Sinasabi rito that you are worthy, 'di ba? Wag mong i-down yung sarili mo. Marami kang potential, no? You are everything, no? Something like that, 'di ba? Na you are worthy and you are everything. You can do everything. You are capable of everything. Wag mong i-down yung sarili mo, 'di ba? So, 'di ba mismo si Universe sinasabi na rin sa'yo that you are this butterfly, no? Ikaw to na napakaganda at marami kang maa-attract or naa-attract mo ang mga opportunities, 'di ba? You have to grab it, no? But then you have to let go of what should let go of, 'di ba? Mga Leo natin, no? So there is really a decision to make here, no? Mga Leo natin overall, no? To have this 2025 abundance, no? Para merong pagbabago naman, no? This coming 2025 for your life, no? For yourself, of course, no? Mga Leo natin. So, yeah, that's it for you, mga Leo, no? So, I hope na naka-resonate kayo sa reading ninyo today, no? So, yeah, Happy New Year. God bless you all and thank you for watching, Leo. So, yeah, no? Let's proceed for to you, no? Sagittarius. So, naantok na tayo. It's already 5:40 a.m. na. No? So, late na tayo nag-reading. So, yeah. Let's see, no? Ano naman mga dapat mong gawin within the family, no? Mga Sagittarius natin. Let's see. Para magkaroon kayo ng 2025 abundance, no? Tingnan natin. Kuha tayo ng 2 cards here for you, Sag. No? Tingnan natin. For Sagittarius, please. So, you have this 10 of Wands in reverse. Two of Wands in reverse. And then, 7 of Cups in reverse also.
No, so ang nakikita ko dito no Sagittarius no within the family no ang nakikita ko rito no parang katulad kay Leo no. Parang sabihin natin na you are dealing with the past, no? Hindi mo makalimutan, no? Something like that. Meron kang mga baggages, no? Sa past, no? Ano man ito, no? Kung may past issue ka sa family ninyo, or, di ba? Something like that na parang may nakikita ko na meron kang painful past, no? Na with the Two of Wands, ang nakikita ko dito is ano nagpapagulo no, nagkakaroon ka ng anxiety, depression. Parang ngayon yung nakikita ko rito kasi nakafocus ka sa past, no? Kung ano man itong nangyari sa past, sa family ninyo, no? Hindi mo siya makalimutan, no? Parang gano'n, no? Gusto mo makawala but then hindi mo magawa, no? Parang gano'n, no? Gusto mong kalimutan pero hindi mo siya magawa, no? Still nasa isip mo na parang araw-araw mo siyang naiisip pa din, no? You have to let go of this for you to be able to have this peaceful mind, no? Kailangan mo ng peaceful mind, no? Mahirap magkaroon ng depression, no, mga Sagittarius natin, no? Alam kong mahirap kung ano man ito, napakahirap ng pinagdadaanan mo sa ngayon, no? Nagkakaroon ka talaga ng depression sa past issues na ito, no? But then you have to learn to let go of this, 'di ba? Hindi habang buhay dadalhin mo tong baggages na to. Dahil kung dadalhin mo to habang nang matagal, walang magbabago, walang pagbabago mangyayari sa buhay mo. Right? Ganyan ka pa rin, no? So, wala, yearly and so on and so on. Ganun at ganun pa rin, no? Kung akala mo okay ka, but then kung titignan mo yung sarili mo, ano na ba na-achieve mo? Or kung hindi naman, nasaan ka bang ngayon? Ano yung sitwasyon mo ngayon? Ilang taon ka nang nasa sitwasyon na ganyan, na alam mong meron kang mas magandang kahihinatnan or magagawa pa na mas mabuti kung hindi ka nakafocus sa past issues. Something like that, no, mga Sagittarius natin, no. So, ayun yung nakikita ko dito, no. You have to let go of that past issues, kung ano man ito. Kung may mga kailangan kang patawarin mo na, patawarin mo rin ang sarili mo. Kung ano man ito, no, kailangan mo nang siyang kalimutan because past is past. Nangyari na yan eh. Ako ganyan din ako, no. Ang hirap ko makalimutan. Until now, no, hindi naman yun nawawala eh. But then, ang kailangan dito is acceptance, no? Acceptance na hindi na natin mababago yun eh, kasi nangyari na yun. Kaya nga past na yun eh, nangyari na. No? So kung ano pang gawin natin, magmukmuk tayo, halos magpakamatay pa tayo. Walang magbabago, nangyari na yun. So we have to accept and let go of that overthinking, no? Of thinking that, di ba? Diba? Tumataas yung ano ng ulo ko, no, sabi tama daw, or diba? Something like that. If you are this, no, kayo mga goddesses ko dyan, still dealing with the past issues, no, lagi niyong naiisip, no, like me, of course, no, until now, naiisip ko pa rin ng past. But hindi na ako yung katulad dati na pagka naiisip ko yung grabe yung reaction ko, grabe yung pain, ramdam na ramdam ko pa rin. Of course, hindi yun mawawala. Hindi talaga ganun kadali. But then, natutunan ko lang na i-accept na hindi na yun magbabago, na nangyari na yun. Kahit ano pang gawin ko, hindi ko siya mababago because nangyari na yun. And I have to accept that. Diba? Even though it's too painful talaga for me, but then I have to accept. Kasi ako lang din mahihirapan, dumaan din ako sa depression, as in, sobra. That's why I'm here, because of that, no? Maraming nangyari because of my depression before, no? Because of the betrayal I had, no? It's a long story, no? But then if I have
time, no, I will, di ba, tell you all, no, mga goddesses ko. So, you can have this, na, di ba, kasi halos pare-pares lang tayo ng pinagdadaanan sa buhay. But then, iba-iba lang tayo ng way how to cope up, no? Those challenges, those painful situations na meron dumadaan sa buhay natin, di ba? So, kailangan mo dito ay learn to accept and then let go. No? So, ayun yung kailangan mong gawin sa issue na ito, no? Sa inyong family. Ano man ito, partner man, kung sino man within the family. So, ayun yung nakikita ko dyan, mga Sagittarius natin. No? So, let's see, pagdating na sa inyong community, no? Mga tao sa paligid ninyo, co-workers, friends, kapitbahay rin, pwede rin. Tingnan natin, ano yung mga dapat ninyong gawin to have this 2025 abundance, no? So, kuha rin tayo ng 2 cards here for you, Sagittarius. So, napiplik din ang inyong mga cards. So, let's see. So, you have this, no, 9 of Pentacles in reverse, and then 5 of Pentacles in reverse also. So, mga Sagittarius natin, no? So, ang nakikita ko naman dito, no, ang dapat nyong gawin is huwag kayo agad-agad nagtitiwala sa mga tao sa paligid ninyo. Right? Maraming mga manloloko sa paligid ninyo, mga Sagittarius, because nakikita nila how successful you are right now, no? For some of you, may mga tao sa paligid mo may binabalak na hindi maganda, na sasamantalahin nila kung ano yung meron sa iyo ngayon. So, be careful and be vigilant, no? For some of you, Sagittarius. So, ang dapat mong gawin, maging matalino ka sa mga tao sa paligid mo. Huwag magtitiwala basta-basta. Something like that, no? So, be aware, no? Sa mga tao sa paligid mo. So, ayun ang kailangan mong gawin. Because you are this, meron something sa iyo na gusto nilang makuha, no? So, ayun yung nakikita ko rito, no? At kailangan mong iwasan, no? Hanggat maaari, huwag kang basta-basta magtitiwala. Even though na may mga friends ka dyan na matagal mo nang kilala, no? Matuto kang makiramdam, matuto kang magbasa ng mga tao, no, mga such, no? Makakatulong sa inyo yan, no? Palakasin niyo yung kutob ninyo, yung intuition nyo, para maintindihan nyo yung mga, or makita nyo yung mga intensyon ng mga tao sa paligid ninyo. Makakatulong yun sa inyo dahil mararamdaman nyo yan eh. Pag may negative or may hindi magandang agenda ang isang tao towards sa inyo. No? So, be aware. No? So, ayun ang kailangan mong gawin. Be aware. Be vigilant sa mga tao sa paligid ninyo. No? Para hindi ka maloko nila or maisahan, ma-take advantage. No? Mga such. No? So, tingnan naman natin pagdating sa inyong career, no? Ano namang mga dapat niyong gawin sa inyong career, no? Mga Sagittarius natin. So, kuha tayo ng 2 cards here for you, Sag. Regarding your career, let's see. Anong dapat niyong gawin? So, you have this, no, Wheel of Fortune, and then the Star. Wow, ang ganda naman. So, mga Sag, no, ang nakikita ko rito, no, continue mo lang, no, ituloy-tuloy mo lang yung pangarap mo. Because ang ganda nung sinisimulan mo ngayon sa iyong career. Kung ano man ito, no, you are in the right path, no, ang nakikita ko. Malaki yung magbabago sa buhay mo, no. Malaki yung, sabihin natin, no, you are the star, no. Ang laki ng nagbabago. Kaya marami nakatingin sa iyo no, because you are this, no. Ang laki ng nagbago sa iyo. No? Kaya maraming nakatingin sa iyo. Kaya be careful, no, sa mga tao sa paligid ninyo, mga Sagittarius natin. So, sa career mo, no, kung ano man tong ginagawa mo sa iyong career, ang ganda, maganda yung sinisimulan or maganda itong mga ginagawa mo. Ituloy-tuloy mo lang, no, and just be the authentic self, no? Kung ano man ikaw, ipagpatuloy mo lang, gawin mo lang kung ano yung
yung alam mo tama at kung sino ka, yun ang ipakita mo, no? Napaka, 'di ba? Napakaganda ng energy ng mga Sagittarius natin, no? So, yeah, no, ituloy-tuloy mo lang, no? And nakikita mo na rin naman, no, yung mga yung bunga ng ginagawa mo, no? Kitang-kita mo na, no? Nakikita mo, nararamdaman mo na yun. So, napakaganda. Ituloy-tuloy mo lang, no, mga Sagittarius natin, right? No? Marami pang mangyayaring mas maganda pa, no? Sa hinaharap mo, sa future mo, no, mga Sag natin. Marami, no? Kasi with the Wheel of Fortune, talagang total umikot, no? Umikot. And now you are reaching your goals na talaga, no? Your dreams, no? Yung mga wishes mo nagkakatotoo na isa-isa, no? Something like that, no, mga Sag. No, so let's see what's the message advice for you ni Universe this 2025, no, mga Sagittarius natin. So kuha tayo ng one card for you here, no, Sag. Message advice from the Universe, no, this 2025. So, you have this, no? Don't be afraid to start. No? So, yeah, sinasabi talaga sa'yo, no? Alam ko naman na may nasisimulan ka na Sag, no? So, talagang ituloy-tuloy mo lang. Huwag kang matakot, 'di ba, no? Na maganda tong sinisimulan mo, no? At 'di ba, ito yung fulfillment mo, wish fulfillment ito para sa iyo. So, si Universe is nakasupport sa iyo, no? If you need some guidance, just seek out for reach out for them, 'di ba? With the Universe with our source, 'di ba? Always seek guidance from them, of course, 'di ba? At hindi ka maliligaw, right? No? Huwag mo intindihin yung mga tao sa paligid mo and focus on your growth, 'di ba? On your dreams na talagang nakukuha mo na, right? No? So napakaganda. So yeah, that's it for you, no, mga Sagittarius natin. So, I hope na naka-resonate kayo sa reading ninyo today, mga Sagittarius natin. So, yeah, Happy New Year. God bless you all. And thank you for watching, Sagittarius. Fire signs, no, Taurus, Aries, Leo, and Sagittarius. God bless you all. Have a nice day.